Mga kaisla, magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito tayo naman sa sa boundary ng 213. So, ngayon mga kaisla, nakakatigil lang po ng ulan ng kanina mga 4 o'clock. So, talagang kagabi malakas yung ulan hanggang mag 3:30. So, ngayon po nakakatigil lang yung ulan. So, time check natin 4:45 afternoon. So, dito mga kaisla, so makikita nyo naman dito na konti lang yung mga turista natin. So, talagang konti lang. Lalo na umulan pa. So yung ibang turista na hindi lumalabas po. So tayo makaslay maglakad kung saan tayo aabot. So di pa tayo pwede maglakad ng masyadong mahaba makasla. So makasla talagang madilim yung ulan. So babaksak yan dito. So yung makasla maglakad po tayo papuntang Umbar. Nako, super kapal ng ulan makasla. Wala pa naman tayong dala na payong. Pag ganito po kasi makasla pag season natin na ulan init. So lahat tayo na mga staff dito sa sa isla ng Boracay. Halimbawa, lahat ng mga workers dito sa White Beach na trabaho. So talagang epektuhan kasi po minsan wala ka ng income kasi po sa gawa ng ulan. Tapos yung mga turista hindi na lumalabas tapos konti lang yung turista rin na pumapasok. So yung ay gawa din ng weather natin kasi pag ganito kasi mga isla. Ayun po ay June 30. So July na bukas. So yun naman yung ano natin hihintayin pag July po kasi mga isla. Ano naman yan, ulan init tapos pag August, diyan natin maano yung mga bagyo na. Pero pag July kasi mga isla, July August na yan. Ng first week ng August, hindi pa masyadong tagbagyo.
So talagang mag second week ng August, September, October, yun. Diyan tayo na talagang struggle pa na kasi po ay gawa ng weather na yun talaga yung typhoon season natin na month na yan. June, July, okay pa. Pag-apak ng August, September, October, yan. Yun mga bagyo natin malalakas. So nandito tayo mga isla sa Mandarin na. Dito kasi mga isla, yung area na to, halimbawa dito sa Mandarin mayroong windbreaker. Tapos sa Hinan, windbreaker yan. Kasi doon banda mga isla, sa unahan, walang windbreaker kasi po wala namang halos hotel dyan sa unahan. Tsaka maliliit lang yung mga hotel kasi ito kasi kung may windbreaker ito yung malalaking hotel. Kasi mahal din yan mag isla, magastos ng windbreaker. Ang ganyan na yan, no? Yung screen, tapos kawayan. Kasi dito mga isla, yung kawayan, mahal. Isang piraso, 500. Kaya hindi ka na mapagawa dito ng bahay na native na 50,000 yung budget mo talagang kulang. Sa kawayan pa lang, talo ka na dun. Continuous tayo mga isla makapaglakad. So talagang bagsak na yung ulan sa gitna mga isla. Yan o. Pag dito kasi mga isla, pag once na ganito yung weather, yung mga turista natin ay hindi na halos naliligo kasi malamig. So ito, nakatambay na lang dito.
Oo, mga kaisla. Talagang malakas yung ulan. Papunta na dito sa ano, sa isla ng Boracay. Mga kaisla. So naputol tayo doon sa White Beach. Hanggang dito tayo sa ano, sa Mandarin Island Hotel. So ito po yung ano, kasi isa tayong taga-promote din ng hotel. So mayroon kasi tayong followers na inutusan ako na ay check ko daw yung booking hotel nila. So legit. So ito lang ang sabi ko mga kaisla. Once na sa online kasi, so talagang check nyo mabuti para hindi kayo ma-scam. Kasi mayroon tayong followers na na-scam daw. So yun mga kaisla. So nandito tayo na yun maganda oh. Maganda yung dito yung ano, yung dining. Ito kasi may live band. Ito yung swimming pool. Ito yung Mandarin oh. Ganda oh. So yun mga kasla. So labas tayo. Sir, thank you. Sir, maraming salamat. Sige po, sige po. Thank you po. Mabuhay. So yun mga kasla, maganda dito yung ano, yung dining. Ito kasi nakunan natin ng ano, ng video lagi na sumasayaw. So ngayon po sila wala silang sayaw kasi umulan. So doon tayo kanina naputol tayo doon sa ano, White Beach kasi dito tayo na ano na diretso kasi mayroon tayong followers na kung pwede daw i-check ko pag dinaanan ko. So yun nga. Ma'am Gina, okay na po yung ano yung hotel mo. So legit po. Kasi ito kasi mga sla, kwento ko lang kasi dito kasi sa ngayon nating ng ganitong panahon at sa mundo kahit saan tayo magpunta may mga scammer. Halimbawa, kasi dito naman sa Boracay, wala naman dito naman nag-scam ng mga hotel o ano man dyan. Kasi, yun kasi mga isla, kasi pag once na through online, kailangan po i-check nyo muna yung, ano, yung mga account at sa page kung legit. So sayang, kasi mayroon tayong followers at palagi nanonood sa atin. So nagtanong, bakit daw kasi na-scam sila ng 45,000. So ang laki yun mga isla, hindi yung basta-basta. So talagang malaki yung pera na nawalan. Kasi akalain mo sa 45,000 yan, hindi ko yan kaya sa sahod. Na ganun kalaki. Kasi actually po, yung ako, kasi ako po isang trabahador din. So maliit lang yung monthly ko. So yun nga, nag-YouTube tayo para mayroon din tulong para maka-income tayo sa YouTube channel natin. So mayroon tayong page mga kaisla, Joel Ongan Official. So kung sakali po ay mabisita kayo sa bahay ng page ko, Joel Ongan Official sa Facebook po. Ako talaga babagsak yung ulan. So ngayon mga kaisla, paano tayo? Paglakad-lakad lang tayo kung saan tayo abot. Kasi dito na tayo malapit sa Dimol. So dito kasi sa Dimol mga kaisla, tingnan nyo, walang tao. Mayroong tao na ligo doon. So mayroon doon, ano lang, watak-watak yung mga ano, kalat yung mga turista natin. Tingnan nyo mga kaisla.
Sa ibabaw mga ka-isla may mga turista. Yung mga turista yung mga ka-isla, doon yan sa, ano, sa Station 1. Yung kuha natin na video mga ka-isla doon sa Mandarin, parang may mali doon kasi mayroon blue na kulay. So hindi ko alam kung anong kulay yon. So hindi lang natin pag-edit kasi yun nga naka-discuss tayo doon. So nandito tayo mga ka-isla sa tapat ng ano ng Limol. Matagal na tayo mga ka-isla hindi nakapunta dito sa Dimol. Kasi po halos 1 month tayo hindi napaglakad masyado. So dito tayo sa Dimol. May isang castle dito. Tapos si Lokman ko tatawag sa sabi magkakati. Tapos So dito yung ano yung Epic Bar mga ka-isla. So halos na mga dito kasi mga restaurant din. May mga windbreaker para makatulong yung mga ka-isla sa ano sa malakas na hangin.
So yan mga kasla, tayo po ay babalik na papuntang La Carmila mga kasla. So lakarin naman natin kasi doon tayo nang galing kanina. So dito tayo maglakad sa ibabaw mga kasla. Kasi yung ulan kasi parating na. Kailan natin bukas? Ligo pa rin ng ligo kahit hindi kumain. Seafoods lang, sir. So dito kasi mga kasla sa Dimol, mayroon tayong mga Jollibee, Chowking, Inasal. Kaya dito yung iba kumakain sa Jollibee. Diyan sa loob na yan, oh. Yan, oh. Pag ganitong oras mga kasla, marami na rin na naglalakad dito. Kasi po dinner time na naman. So halos isang buwan yung hindi tayo napag-vlog dito mga kasla sa ibabaw at gabi. Ayaw mo siya yun? Ha? Pero pag bigla may isang kulang ka na. Dito may restaurant din dito. Kasi dito sa loob yan, mayroong bar din na kumakanta dyan. So diretso tayo mga kasla maglakad. So umalis tayo dun sa bar kasi may music.
Dinner time. Sarap yung mga pagkain mga kasla. Pati yung mga puti nakasilip din eh. Service massage. Baka may simpan nilang Sayaw kayo? Hello. Mga D.O. Kabi ang mga katao. Okay. Mayroon pa ako na set. Bye-bye. Yan kasi mga staff ng kasla, sumasayaw. Tinatanong ko kung may sayaw, wala daw. Kasi nagtiyap yung mga kasamahan. Sir Deng, dito lang tayo makano kasi kanina gusto ko sana pumunta ng ng grotto. Problema, umulan. So tumigil yung ulan mga oras ng 4 o'clock ata yun. So maambon-ambon. So hindi tayo nakapunta kanina doon. So motor lang sana makasla. Ay kaso lang medyo pangit yung panahon. So ito makasla, naka-covered. So sayang kanina, plano pa naman na pumunta doon sa grotto na magmotor lang tapos doon ako mag-vlog. So ito makasla, kasi po hindi natin alam yung waiter. So nandito tayo ngayon. At least ngayon po ay nakahaba tayo sa pag-booking. Ayun, malakas ng ulan. Ayun, madilim na. So ayun ang makasla. Konting bilis na natin yung paglakad. Kasi yung paglakad mo guys hindi po talagang mabilis, talagang mabagal.